seryosong-seryoso ang ating Pangulo para labanan itong korupsyon. Pagkatapos sasabihin lang ng Vice Presidente na it's too late. Anong ang gusto ng Vice Presidente mga kaibigan ay hindi na pabayaan na lang ng ating Pangulo, hindi na dapat siya mag-imbestiga. Pabayaan na lang ang korupsyon hanggang sa kaduluduluhan ng mundo, pabayaan na lang ang korupsyon. Okey na mangurakot ang mga nangungurakot. Yan po ang gusto ni Sara Duterte. Pabayaan na ang nangungurakot. Which is hindi po pupuwede sa ating Pangulo dahil ang Pangulo natin mga kaibigan ay seryoso sa paglaban sa korupsyon, 'no? Kaya po galit na galit ngayon si Inday Lustay dahil ayaw niya ang ginagawa ng ating Pangulo na paglaban sa korupsyon, 'no? Hindi sa flood control projects, nandiyan lahat. Yan, sa isumbong mo sa Pangulo. Nandiyan lahat ang mga flood control projects na sa iba-ibang lupalop ng Pilipinas, no? Nandiyan din kung sino yung mga contractors, kung magkano yung cost at kailan na kumpleto, tapos may nakalagay no na box na red nakalagay report. So kung diyan halimbawa diyan ka nakatira, halimbawa ayan ito, Agusan del Norte. O, Agusan del Norte nakalagay. O meron ang contractor ME3 Construction. Pagkatapos ito yung cost, completed date. Titingnan mo ngayon. O tama ba 'to? Nakumpleto ba? Ngayon kung ikaw ay netizens, no? Makita mo ay hindi naman nakumpleto. Pupunta ka ngayon, no? Dito, i-click mo ngayon yung nakalagay na report diyan, no? Tapos magre-report ka, sasabihin mo na hindi naman totoo na completed na yung project. Yan ang gagawin, no, ng mga concerned citizen para makita ng Pangulo, no? So, ang sabi nga mga kaibigan, ayan oh, Bagong Pilipinas Transparency isumbong sa Pangulo website, Boses ng Masa. Ordinaryong Pilipino empowered magsumbong ng katiwalian, no? So yan oh, yan mga kaibigan. Ayan po yung website. At napakarami na mga kaibigan no ng mga tao, mga kababayan natin na nagsumbong sa Pangulo. Napakarami na po, no? Nasa ilan na ba? Sa pagkakaalam ko mga kaibigan, nasa ano na eh, is it 90,000? 90,000 yata guys, no? Dali, tingnan natin kung ilan na ba yan. Napakarami na po, no, na mga nagsumbong sa Pangulo. Tingnan natin kung ilan na ba yun. Isumbong website. Yan, so, tingnan natin kung ilan na. Okay? Tingnan natin. So, ito mga kaibigan, yan, PBBM moves. Bagong Pilipinas, walang takas ang korap kahit nasaan ka pa magtago. Tutugisin ng anomalya na transaksyon, no? So, sumbong online action agad. Bagong Pilipinas ni PBBM, resulta at hustisya. Hindi palalampasin ang reklamo, investigasyon kaagad, no? So, ito na mga kaibigan, meron ng 9,020 reports na ang natanggap ng Bagong Pilipinas. Mas malakas ang boses ng bayan. Dinig na dinig ng Pangulo ang hinaing ng mamamayan. So kita niyo mga kaibigan, ang dami na, no? Napakarami ng mga Pilipino ang nagsumbong sa ating Pangulo. Meron ng 9,020 reports na natanggap ang website na ito na ginawa ng Pangulo, no?
So, kita mo mga kaibigan, kumbaga, napaka-successful nito, 'no, na ang taong bayan mismo ang talagang nagsusumbong sa ating pangulo para malinis, 'no, ang kanyang administrasyon, 'di ba? Benson, Jude Blink, isang DDS troll na nagmamalinis sa comment section. Oo, marami niyan dito ng mga trolls, 'no? Madami talaga niyan. Bulok na comment mo kagaya ng utak mo, Dude Blink, 'yan. Sige pagalitan mo 'yan 'no, Benson, pagalitan mo 'yan, 'yang Dude Blink na 'yan na isang DDS troll 'no, 'yan. Pagalitan mo 'yan, Benson, na 'yan. So, bulok talaga 'yan 'no, basta DDS, bulok ang utak. Tama ka diyan 'no, bulok ang utak ng mga DDS 'no. Hindi lang basta utak ang bulok, pati puso nila bulok 'no. Yung bang tipong, mura ng mura, salita ng masama sa kapwa, nagti-threat, natsutyugihin 'no, ganyan ang mga DDS, mga bastos 'no. Wala talagang aasahan sa kanila, wala. Dahil ang kanilang mga idolo ay mga bastos din, 'di ba? 'Yan, 'yun ang katotohanan 'no. So ito pa ano, PBBM sa bagong Pilipinas walang atrasan sa laban kontra korapsyon, 'yan. So mahiya naman kayo 'no. So dito po mga kaibigan, sinasabi po ng ating pangulo, kanya pong hinihikayat ang LGUs, ang COA, BIR at ang BOC. Galaw na, bagong Pilipinas needs accountability. So eto lang mga kaibigan 'no, pinapakilos na ng ating pangulo. At tinatawagan na niya lahat ng LGU, "Kilos kayo, magsikilos kayo." COA, BIR, BOC, pinapagalaw na lahat siya ng ating Pangulo para sa bagong Pilipinas. Kailangan ng accountability. Yan po mga kaibigan, 'no? Kaya eto guys 'no, itong mga DDS na 'to nakakaawa sila, eh. Mga ano sila, eh, mga totoong bugok, mga tanga at mga bugok ang mga DDS na kahit alam na nila at nakikita na nila na ang kanilang idolo ay niloloko sila, mga Duterte, ay wala, balewala sa kanila, 'di ba? Mga bugok ang mga DDS at mga tanga, 'no? Bugok at mga tanga ang mga DDS. 'Yun ang totoo. Ang mga DDS, mga bugok at mga tanga, 'no? 'Yan po ang katotohanan. Sila ay mga bugok at mga tanga. Ulitin ko pa, bugok kayo at mga tanga kayo mga DDS, 'no? Kayo ay mga walang kuwenta na mga tao, mga mal-edukado, mga gago. 'Yan. Bugok. Ay naku. Oh, kita niyo? Oh, kapag kayo ginagantihan ng masamang salita, galit kayo, 'di ba? Pero kapag kayo yung nagsasabi ng masamang salita, tuwang-tuwa pa kayo. Pero kapag kayo pinatulan ng masamang salita, galit na galit kayo. Yan ang style niyo, bulok, pati mga isip niyo, mga utak niyo, bulok, 'di ba? Ah, yan. Okay, so sa bagong Pilipinas, bagong tapang, PBBM orders, charges versus corrupt contractors, yan. So, magkakaroon po ng legal cases, nakatakdang isampa laban sa mga pasaway. Construction, firm 'no, yan. So, list of flood control projects, yan. So, nandito yung mga flood control projects, yan, yan. Okay. So, ito pa mga kaibigan, luxury cars, properties, Pilipinas, no more hidden wealth. Kahit malalaking ari-ari, under investigation na ng BOC at BIR. So ito na mga kaibigan, itinago na ngayon ng Diskaya yung kanyang mga luxury cars. Dalawa na lang ang nakita, itinago. Sa akala naman siguro ng Diskaya, maitatago niya yan. No? Pero yan po ay hahanapin
at hahabulin yan, mga kaibigan, ng Marcos administration. Hindi niya yan maitatago, di ba? Mga kaibigan, no? Wala talaga silang tapang, wala talaga silang, kumbaga, itong mga taong to, wala talaga silang yung harapin, yung mga kanilang mga korupsyon, no? Mga kaso nila na korupsyon. Wala silang tapang na harapin. Wala silang binatbat sa mga Marcoses na hinarap lahat ng mga kaso na isinampa sa kanila. 986 cases. Take note, almost 1,000 ang sinampa sa mga Marcos. Kinorpit ang kanilang ari-arian, kinuha lahat, pina-freeze lahat ng kanilang ari-arian, pinahiya sila sa buong mundo, lahat yan ay kanilang hinarap ng bonggang-bongga. Hindi sila katulad ng mga Duterte, si Sara Duterte, na iniiwasan ang impeachment. Pagkatapos galit na galit siya, no, sa Marcos admin. Pero tingnan mo naman ang mga Marcos. Hinarap nila ang kanilang mga kaso, 986 cases, 986 cases, at hindi man lang sila nagalit sa Cory Aquino government. Wala man lang silang ibinatong kung anong, hindi man lang sila nagbato ng akusasyon sa Cory Aquino government. Hindi man lang sila nagsalita para sirain ang Cory Aquino government. Wala. As in, wala. Kaya anong nangyari? Oh, bumalik sa mga Marcos ang blessings dahil sila ay mabubuting tao. Pinabayaan nila ang destiny, pinabayaan nila ang tadhana na kumilos, pinabayaan nila ang Panginoong Diyos na mag-intervene at kumilos para sila ay i-vindicate. At ngayon, kita mo, nakabalik sa Malacanang. Vindicated. At yung kanilang mga kaso ay, kita mo, lately nga lang nakadalawa na naman. Binasura na naman ng Sandigan Bayan. Almost lahat na ng kaso nila binasura ng Sandigan Bayan kasi walang ebidensya. Yan ang nangyari kasi nga mabubuting tao ang mga Marcos. Hindi sila nagre-retaliate. Wala sa kanila yung paghihiganti. Hindi sila nagagalit. Hindi katulad ni Sara Duterte na pinapa-impeach, pinapaharap sa trial, binibigyan siya ng time para humarap sa trial, linisin ang sarili niya, pero ayaw niya, pinipigilan niya at galit na galit siya sa mga Marcos, galit na galit siya sa Pangulo at binabato niya ng putik. Kaya yung ganyang mga tao, mga kaibigan, lalong babagsak yan. Lalong babagsak si Sara Duterte. Kasi mga kaibigan, siya ay bukod sa mayabang, ayaw niyang harapin yung kanyang kaso. Ayaw niyang harapin yung kanyang mga katiwalian. Ayaw niyang harapin yung mga katanungan ng bayan. Kaya sooner or later, si Sara Duterte, babagsak yan. Hindi yan makaka-recover. Babagsak yan, mga kaibigan. At hindi yan magiging Pangulo ng Pilipinas. I tell you the truth, makakarma lalo yan si Sara Duterte dahil sa ginagawa niya sa ating Pangulo na pinapabagsak niya ang Pangulo natin. Makakarma yan si Sara Duterte. I tell you the truth, makakarma si Sara sa lahat ng kanyang ginagawa. Diba? Yan ang katotohanan, no? So, yan po guys, Bagong Pilipinas, transparency, isumbong sa Pangulo website, access ng masa. Ordinaryong Pilipino, empowered, magsumbong ng katiwalian. Yan po ang gusto ng ating Pangulo. At ang sabi niya, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kababayan nating naanod o nalubog na sa mga baha. Mahiya naman kayo, lalo na sa mga anak natin na magmamana ng mga utang na ginawa ninyo, na binulsa ninyo lang ang pera. My God! Guys, parang alam na ng Pangulo natin. Sa tingin ko, parang alam na niya kung sino ang gumawa nito, kung sino ang nagbulsa. Mukhang alam na niya na every roads leads to
Duterte administration. Lahat talaga eh. Anong sabi ni Diskaya? 2016, nag-engage sila sa DPWH para sa flood control projects. Anong sabi nung lalaki? Yung sa Bulacan, no? District engineer. Anong sabi niya? Hindi pala siya district engineer, may-ari siya ng construction firm. Anong sabi niya? 2019, sila daw ay nag-engage sa flood control projects 2019. So, confirm yung sinasabi ni Diskaya at sinasabi ng lalaki. Si Diskaya, 2016, yung lalaki, 2019. Confirm. At ayon din dun sa research na pinakita ko kanina guys, si Diskaya ay isa sa Lucky 7. Lucky 7 ang tawag. Mga contractors na paborito ng Duterte administration. Diba? So, wala na. Wala na mga kaibigan, no? Hindi dyan makakawala. Kasi ang Pangulo natin ngayon ay seryoso. Seryoso sa kanyang paglaban sa katiwalian. No matter what. Lalabanan ito ng ating Pangulo. No matter what the cost. Diba? So meron pa siyang ngayon, 2026, patapos na, no? So, patapos na yung 2025. So, 2026, 2027, tapos kalahating taon ng 2028. So, malapit na. Kaya mga kaibigan, take note, kung sino yung itataas ng ating Pangulo, yun ang iboboto natin para magkaroon ng continuation ang lahat ng mga ginagawang proyekto at programa ng ating Pangulo. Never again to Duterte. Never again to Duterte administration. Never again to Duterte. Never again to Duterte na mga killer. Never again to Duterte na mga manyakis. Never again to Duterte na maraming kabit. Never again to Duterte na maraming girlfriends. Never again to Duterte na bangag. Everyday bangag. Nag-Mary Jane, nag-fentanyl. Never again to Duterte na umamin na siya ay nagnakaw. Never again to Duterte na umamin na siya ay pumatay ng mga tao. Never again to Duterte. Never again sa kadiliman. No? So yan po mga kaibigan, no? Maraming pong salamat sa inyong panonood, no? Bye-bye! Maraming pong salamat kay Benson. Maraming salamat, Benson. Maraming salamat sa mga BDS na nandito at mga PBBM supporters. Sa mga Pinklawan, maraming salamat. Ito po muli si Admin Rich, commentarista. Fight fake news, expose the truth. Bye-bye and God bless.